aking mga paa at liwanag sa aking landas. So, dinidirekta ho sa atin, no? Ginaguide tayo sa scripture pa rin. Ano po, all scriptures given by inspiration of God. Yung story about kay Lot, yung story about kay Abraham, about Job, Joseph, ano pa ba? Ang dami. Ang daming mga story sa Bible about Joshua at marami pa pong iba. So marami tayong matututunan na mga lesson sa mga kwento na ito sa Biblia, mga kapatid. Now, Brother Ronald, ganito. What if ito na nga, 'di ba? Nakagawa na nga ng maling decision sa life. Lahat naman hindi naman sa atin sinasabing okay tayo, 'di ba? Na lahat ng mga decisions natin is okay. Nakagagawa rin tayo ng mga decisions hindi maganda. So, paano sila makaka-recover mula sa isang decision na mali, kapatid? So, ano naman ang masasabi mo sa ganung situation? Nagkamali na sila, then ano yung advice mo sa kanila para naman sa nagkamali sa mga decisions nila? Parang ganyan. Okay. So, ayun. Palagi natin naririnig, Brother Efren, is learn from your mistakes. Diba? Learn from. So, kung nagkamali ka man doon sa decision na yon, saang part ka nagkamali? So, kung nakita mo yung part na kung saan ikaw, so learn from your mistakes. Diba? Learn from your mistakes. Mo na next time, hindi ko na gagawin yon. Kasi nung ginawa ko yon, ito yung naging resulta. So matuto tayo doon. At syempre, ayaw kong husgahan ka, kapatid. Ayaw kapatid na nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Pero nais nating sabihin na baka yung proseso na dinaanan po natin, like nabanggit natin kanina, itong talata na nasa harapan natin ngayon, na humingi tayo tunin sa Panginoon para magkaroon tayo ng pangunawa. Ipagkatalan natin sa Kanya. Huwag tayong masyadong magtiwala. Sabi nga doon sa Proverbs kanina, thine on understanding. So huwag tayong masyadong magtiwala sa sarili natin. Jeremiah 10 and verse 23, gusto ko rin pong ito po ay confirmation mismo na galing kay Jeremiah na O Lord, sabi niya, I know that the way of man is not in himself. It is not in man to direct his own steps. So, dapat ma-realize natin ito para ma-apply natin sa sarili natin na kailangan talaga natin ng tulong. Kailangan talaga natin ng tulong. At kung sino man yung tutulong sa atin, make sure po na yung tao na yun na tutulong sa atin, it leads us into yung result ba, Brother Ganda? Yung result ba na hindi lang ikaw yung nakinabang? Again, nabanggit ni Brother Efren kanina, may domino effect yan. So, hindi lang ikaw yung nakinabang, hindi lang yung pamilya mo yung nakinabang, kundi maski yung mga taong nakapalibot sa'yo ay nakinabang din. Okay? Kasi nga, naging maganda yung resulta ng decision eh. So ngayon, ang tanong, paano tayo makaka-move on? Ayun, paano tayo makaka-move on? So again, learn from your mistakes. I-renew natin yung paraan natin sa Panginoon. I-renew natin yung way kung paano natin ginawa yon. At dagdagan natin yung rotation natin sa Panginoon kung ano yung gagawin natin. So always go. Palagi tayong bumalik sa Kanya. Kasi alam naman natin na siya talaga magagabay sa atin. Siya talaga yung tutulong sa atin para sa tamang landas na ating tatakin. Di ba, Brother Jimper? By the way, Brother Jimper ay nanonood din siya ngayon from congregation. So, ipagkatiwala natin sa Kanya, bumalik tayo sa Kanya. Okay? Bumalik tayo sa Diyos na siya yung gagabay sa atin para maging maayos yung gagawin natin na decision. Brother Efren.